future missionary Noli Villegas. Parang na-inspire akong kumanta. Parang gusto kong iayain sila Picture Jodel. At tatapatan namin yung apat na yan. No? So, pagpray nyo lang muna. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Are you excited? Amen. Praise God once again. Kasama natin si Sir Jelaine and even, thank God, kasama natin si Sir Janice. Wala nang mga sakit, no? At yung iba po ay magagaling na sa mga allergies. And also, I've seen si Sir Candy and other brethren. Nakaka-encourage po na lahat po ng mga Malta brethren ay nagpapatuloy po at mga taga-Rome by the grace of God. And it's only by His grace na tayo po ay nakakapagpatuloy. So much for that. Let's open our Bible in the book of Luke chapter 10. Luke chapter 10, beginning from verse 17 down to verse 20. I'll be reading verse 17, you read verse 18 until we reach verse 20, and we will read that in unison. If you are there, please say amen. Luke chapter 10, verse 17, the Bible tells us, "And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name." Verse 19, "Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you." All together now, read. "Notwithstanding in this rejoice not, that the spirits are subject unto you, but rather rejoice, because your names are written in heaven." Let me read verse 17. And after this, we'll go to the Lord in prayer. The Bible tells us in verse 17, "And the 70 return again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name." Tonight, allow me to preach a message I entitled, "The Servant's Highest Joy." We'll be talking about the servant's highest joy. Praise God for the creative team. They are leveling up. And would to God, it's only by the grace of God that we could worship even in the midst of week. Tayo po ay manalangin at ingin natin ang gabayan ng Banal na Espiritu as we close our eyes and bow our heads. Let's pray. Father God in heaven, what a joy that you have placed in our hearts, Lord, to see once again, to visit this passage, O God, just to be able to learn and to be reminded about the things that you have prepared for all of us. O God, thank you for your provisions. And even, Lord, for the things that you have extended to us for the past few days, for the victories, for the challenges, Lord, that we face. And thank you, Lord, for allowing us, Lord, to enable us, O Lord, in facing the realities of life. And I pray this time, Lord, that you would continue to cleanse us and sanctify us, Lord, as we desire to worship you in spirit and truth. Lord, I pray that you will continue to use thy servant mightily. Help me, Lord, to be a blessing to your people. And may you continue, Lord, to meet the needs of your church, the brethren, Lord, who are facing challenges. And I also, Lord, I pray that you will continue to guide us as we entrust everything to you, Lord, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Please be seated. The servant's highest joy. Now, let me ask you a question before I proceed to the message. What is a servant's greatest joy? Ano nga ba ang pinaka-dakilang kagalakan ng isang naglilingkod sa Panginoon? Now, before we answer that, we need to understand where this moment is coming from. In the Gospel of Luke chapter 10, the Lord Jesus had appointed 70 disciples and sent them ahead of Him into every city, every place where He Himself would come. So makita natin ang context. Kung babasahin niyo po ang Luke chapter 10, we could say that the Lord Jesus Christ sent the disciples. And these are not the 12 disciples who became 12 apostles, but other disciples na sila po ay nabigyan ng pagkakataon na makapagministeryo. Now, we need to understand they were sent with a purpose. And they achieved that purpose.
You know what? Kapag may purpose ang isang tao, may layunin ang isang tao, kahit ano pong hirap ng kanyang ginagawa ay meron po itong tinatawag na motivation because as God laid in our hearts this very purpose why we are serving Him, God will continue to enable us and we will be motivated to finish what the Lord Jesus Christ started in us. Now perhaps, there is nothing more fulfilling than to be given a task by Jesus and go back to Him with a message, mission accomplished, Lord. Wow! Isipin mo, ang nagbigay po sa kanila ng tinatawag na task, walang iba yung ating tagapagligtas. And you know what? These 70 disciples or servants of God ay bumalik sa Panginoon and they are having joy in their hearts. Now as Christians, it is a servant's greatest joy to fulfill what the Lord Jesus Christ has given to us. And that is exactly where they were in verse 17. They returned with joy, reporting what had happened through His name. So, bumalik sila sa Panginoon. In verse 17, look at what the Bible says, and the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through Thy name. So, makikita natin kapatid, tuwan-tuwa ang mga alagad ng Panginoon because nagawa po nila yung kanilang misyon. And makikita natin kapatid, ay binanggit nila sa Panginoon, Lord, nagawa namin itong lahat dahil sa iyong pangalan. But in this passage, the Lord Jesus Christ responded differently. And if you are going to understand this passage, the Lord Jesus Christ takes that joy, but there's a but. He examines it. He takes that joy and even He redirects it. Because what feels like the greatest joy may not be the highest joy. You know what? Sa mata ng Panginoon, minsan, yung okay sa atin, sa Panginoon, mas meron pa palang, mas mahigit pa. Because if you are going to use, mga kapatid, spiritual eyes, makikita natin kapatid na meron ang Panginoon hinanda sa atin na makikita natin as we continue to serve the Lord, meron siyang hinahanda na makita natin ano ba yung pinakamahigdakila at ang pinakahigit na dapat nating maramdaman kapag tayo po ay pinagkakalooban ng tagumpay sa ministry. Now tonight, this is the reason why we are going to talk about the servant's highest joy from Jesus' point of view. Hindi yung kagalakan ng tao. Kasi iba po yung pananaw ng Panginoon, minsan sa pananaw ng mga taong naglilingkod sa Kanya. So, let me share to you tonight about the 3 facts about the servant's highest joy. There are 3 facts about the servant's highest joy, and I would like to give to you the first one. It's all about a rejoicing in results. Let's talk about a rejoicing in results. Look at verse 17 again. Ang sabi ng Bible, the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through what? Thy name. Now, in verse 1, we see that the Lord appointed the 70 to places. In Luke chapter 10 verse 1, look at what the Bible says. Ang sabi ng Bible, after these things, the Lord appointed others 70 also, and sent them 2 and 2 before His face into every city and place, whether He Himself would come. Now, mind you folks, ang Panginoon, it is a biblical practice na pag tayo ay nagsasaluwining by twos. Why? It speaks about what? Strength and accountability. Are you following? Now, makikita natin kapatid, sabi rito, after these things, the Lord appointed others 70 also, and sent them 2 and 2 before His face into every city and place whether He Himself would come. Have you realized bakit hindi pwedeng isa? Kung bakit sila ay naatasan na dalawa? Because the Bible tells us, if you remember these particular verses in Bible, 2 are better than 1. This is very basic, right? Because they have good reward for their labor. And verse 10, look at what the Bible says, for if they fall, the one will lift up his fellow, but woe to him that is
alone when he falleth. For he hath not another to help him up. You know what? Maraming bumabagsak dahil mag-isa. That is why, if you are really praying for a life partner, it's a good desire. Amen po ba? Mas maganda na meron kang kasama sa ministry. Just like what happened to missionary Pastrana. Naghanap siya ng ng karamay, magkaiba po ang damay sa karamay ha. Naghanap siya ng karamay sa gawain ng Panginoon. Why? Because two are better than one. So take note, they were sent as lambs among wolves. They were given instructions on what to do in the ministry. But let me tell you how they were to go, how they were to respond, and how they were to represent Him. Lahat ay binigay at sinabi ng Panginoon, wala kayong dadaling kahit isa. Tama po ba? You know what? That's why sometimes it's biblical na pumupunta ka sa soul winning na wala kang pera. Are you following? Yung iba, hindi ako magsusoul winning kasi wala akong pera. Parang baliktad. Alam niyo po ba kapag may nagsusoul winning, pag ikaw ay nagbibisit, minsan merong biscuitation. Are you following? Minsan, pag ikaw ay umatid ng Bible study, pagdating mo, gutom na gutom ka, pagbalik mo, pagkatapos mo, busog na busog ka. Just like what happened to last time. Grabe ang hinanda. Akala ko piyesta. No? So makikita mo kapatid, that they did not go on their own authority, but as sent servants. Now take note also, that the setting of our story in verse 17, they return. And we could see their overwhelming joy in verse 17. So makikita natin na bumalik sila ng masaya. No? They are siguro member to ng Joy Ministry. No? They were amazed, overjoyed, and even on fire as they returned. Yan ang po ang sabi ng Bible in verse 17. The 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. Now, with them is the report and testimony. Kaya sinabi nila, Panginoon, kahit yung mga diablo ay nagpasakop sila sa iyong pangalan. Now, notice how they reported power, not salvation. Are you following? They did not say, Lord, souls were delivered. Lord, a sinner repented of her sins. Yung kagalakan po nila ay nandun sa puso nila, pero yung kagalakan po nila, ang sinasabi nila, Panginoon, kahit yung mga diablo ay nagpasakop at sa iyong pangalan. Pero they are not telling the Lord, Lord, there were many professions of faith. There were many people got saved. Now, I'm not saying they never said it, but it's surely not the highlight of the report. Kasi ang naunang nireport nila, yung mga diablo. Tama po ba? Na nagpasakop sa pangalan ng Panginoon. Now from here, we see how their testimony focus on authority and not on eternity. Now let me tell you, lahat ng ginagawa natin kapatid, kailangan mo maintindihan, pagdating sa buhay pananampalataya at ministry, ay may kinalaman to sa eternity. Can I hear amen? The devils being subject to them became the ground of their rejoicing. Kasi kahit yung mga diablo, no? So their joy was valid, take note, but it was anchored on visible ministry success. Folks, let me tell you, yes, surely it was a real victory, but we see that there was also a misplaced center. Why? Because they rejoice in what God did through them, and the report seems to what? To have stopped there. So makikita mo kapatid, nung bumalik sila, umaapaw ang kanilang kagalakan. And then they are the one who approached Jesus Christ as if they are reporting from a missions accomplished report. So makikita mo sabi ng Lord, even the devils, sila ay nag-submit dahil sa pangalan mo. Now, what we could learn from this, whenever you talk about ministry, let me ask you this question because this is very important. What do you report first? And secondly, are they results or reverence? Because we have to understand, when we are given a task,
kailangan ma-accomplish natin yung tasks. Pero pag na-accomplish natin ang ministry, ano ang ating unang nire-report sa Panginoon? Folks, do we report on God's might or it is centered on what we were able to do? Are you following? Why? Because results can excite the servant, the Christian, the believer. But they must not define the servant. Lahat ng success natin sa ministry, hindi yan ang basihan ng kagalakan natin. Because if I'm going to tell you, do you know, minsan merong mga tinatawag na flaws kahit may success. Malalaman mo na lang, ganon. May nagtalo sa kitchen. But the good is good. The food is good. Tama po ba? That is why we need to understand, kung meron tayong kagalakan, ano ang basihan ng ating joy sa puso natin? Is it visible result? Is it the success? Now, let me clarify this. Their joy was not false. Totoo. Totoo yung kagalakan ng mga servants na ito. Their joy was not fabricated. Hindi sila nagkukunwaring masaya sila. They were really, mga kapatid, excited to report to the Lord Jesus Christ. And thirdly, their joy was born out of a real victory in ministry. But, though it was real, it was not yet rightly centered. That's the problem. Why? Because joy in success is good, but it must have a right center. Sino yung sentro lagi ng success natin? Yung Panginoon. Now, there is a danger, kapatid, kapag hindi nakasentro ang Panginoon sa bawat success ng ministry. Let me tell you, danger can come when joy is not rightly centered. A servant may begin to delight more in what is happening through him than in the one who sent him. Malapit na po tayong mag-World Missions Conference. Amen po ba? Marami tayong events sa church by the grace of God. Pero paano tayo nagre-report sa ating Panginoon? Saan tayo humuhugot ng kagalakan? Ano ang sinasabi natin sa Panginoon? Amen po ba? You know what? Minsan, makikita mo, kapatid, imagine this coming May 29, 30 to 31, we will be celebrating 9th World Missions Conference. Isn't it? And by the grace of God, tayo po ay hanggat hindi bumabalik ang Panginoon, we will continue to pursue the Great Commission. But sometimes, mga kapatid, ang sinasabi natin na report sa ating Panginoon, what a successful church anniversary and World Missions Conference. Instead of, praise God for the souls who heard the gospel through these events. You know what? Yung kalungkutan ko po nung tinatawag na December kantata ay napawi. You know what? Because there's one fruit that remained. Her name is Sister Melcy. Imagine, sabi ko, Lord, just one. Kasi ang hirap naman, ang ating mga musicians, ang ating choir, ay talagang binuhos nila. Pero ang tanong, mga kapatid, are we excited? Are we impressed about the songs, the voices, o yung tinatawag na tamang tono, o meron bang naligtas sa event na yan? That is why we need to understand, we need to examine, kapatid, how we are doing such report for the Lord. Because minsan, tayo po ay napapawaw pa. Wow! Walang pumiyok sa choir. Wow! Hindi pumiyok yung tenor. Instead of, I hope the message of the song will reach their hearts. Hindi importante, kapatid, yung sobrang polish. Well, we love good music. Nagigrib tayo, kapatid, kapag may pumipiyok. Biruin mo kapag ang choir ay may isang tumaas na soprano. Dahil na-carried away siya. Akala na siya ang pinakabida. Minsan, ang hirap tuloy ma-upload. Kasi may nangingibabaw. Tama po ba? Pero kapatid, ang kailangang i-report natin, Lord, through these songs, the people, kapatid, nakita nila yung mensahe ng awitin na yan. That is the reason why, kapatid, these people, these 70 people, kapatid, they are so joyful to meet the Lord Jesus Christ for a report. But the problem is,
iba ang nakasentro. Are you following? You know what? Makikita mo kapatid, fruit that remain is very important. Minsan, kapatid, we are thinking so much about the program. Sobrang polished dapat. Minsan, wow, the program was so flawless. Instead of people who were led to Christ. Aanin mo yung masasarap na pagkain, pero doon pala sa loob, may nag-aaway-away. Aanin mo yung ganda ng decoration ng bulaklak, yung pala, nagkatampuhan pa. Pero kapatid, kung ang report natin, wow, may na-bless na bisita. Because the church was so organized. May na-bless sa testimony na kahit pagod, hindi nagreklamo. Walang mainit ang ulo. Wow, this should be the reports. Kasi kapag mali ang tinatawag na sentro, kapatid, iba ang sasabihin natin, but God accept. The Lord listened to that report. Listen to this, but He examined it. You know what? Muli tayong dadaan sa examen ng Panginoon. Are you following? Aren't you glad? Kahit po sa kabila ng hamon sa buhay at marami mga challenges, nakakapagpatuloy po tayo sa biyaya ng Panginoon. You know what? Take note that number 1, the 70 were not boasting in money. Number 2, they were not boasting in popularity. They were not boasting about worldly success. They were rejoicing in the ministry success. And yet, even that joy needed examination. Alam mo ba, excited ako. Buri mo, day 1 pa lang may lechon na. Pero hindi naman yan ang pwede maging report natin sa Panginoon. Tama? Oh, thank God because there's a family. Nag-commit kapatid sa kitchen. Masisimula na yung kitchen natin. By the grace of God. Asor, huwag niyo lang pong sabihin ang pangalan. Nakiusap yung tao. But thank God because, you know kapatid, makikita natin kapatid, we need to report to the Lord. But the question is, paano tayo nagre-report? At ano ang nire-report natin sa Panginoon? You know what, brethren? The truth is, visible success, even in spiritual work, can slowly become man-centered if we are not careful. Huwag sana maging sentro sa atin. Na pag may pumalakpak sa choir, pag ikaw ay tinatawag na pinalakpakan, ang ganda ng choir, ang galing ng tinatawag na mini orchestra nyo, ang dapat makita sa atin, Lord, you must increase. I must decrease. Hindi sana makita kapatid na ang nire-report mo na yung sarili mo. Because that's the main problem. Ang nire-report nila, kahit yung Diablo Lord, nagpasakop sa amin. Hello? Are you following? Now, whatever will happen to your ministry, ano man ang tagumpay, ano man ang mangyari kapatid, ang dapat nating i-report kapatid, may kinalaman sa eternidad. Tonight, let me remind you once again, the heart begins to rest in what happened, what worked, what responded, what can be reported, what can be pointed to. Then we rehearse how we contributed to that success. That's the problem. Minsan, kapag nire-report natin yung maling report, ang namamagnify na tayo. Yung sarili natin. And you know what? It's very dangerous. Kasi pag hindi mo naagapan yan, ipapaisip sa'yo ng Diablo, pag wala ka dyan, wala yan. Are you listening? Are you with me? I'd like to encourage you because medyo tataas ang pressure ngayon dahil less than 2 months. We will be preparing. Amen? Tama po ba? Meron tayong goal. Kapatid, tulungan niyo po akong ipag-pray at isasama natin yan sa prayer vigil lagi na itong taon na to, ma-reach natin ang 100 first-time visitors goal. Binigyan na tayo ng signal ng Panginoon. Green light. Imagine, the congen already gave his confirmation. Nag-follow up pa sila, nanghihingi na ng program. Now, we need to understand tonight, once that happens, the servant is no longer simply rejoicing in the Lord's grace, but in the Lord's use of him. There is joy, but that joy must have
redirection. Amen po ba? I believe with all my heart they were sincere. Amen? Minsan, nag-report tayo, ang ganda na nangyari sa tinatawag na evangelistic service. But do you examine, do you try to ask the Lord, Lord, ano ba talaga ang nire-report ko? Am I reporting for your glory and honor? Because the Bible tells us, whatsoever you do, even you eat or drink, do it for the glory of God. Kahit sa reporting, ang nire-report natin, hindi sarili. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Number 1, the facts about the servant's highest joy. Are you listening? Number 1, a rejoicing in results. Number 2, let's talk about a reframing of power. Look at verse 18 to 19. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Verse 19. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Now, this is the answer of the Lord Jesus Christ to what they have reported. Have you noticed this? When Jesus heard that report, He offered no rebuke, no parable, not even dark speech. But He responded by ushering them to the heart of the success. He reframes their perspective, but He did not deny their experience. Ang sinabi ng Panginoon, I beheld Satan fall. It places their victory under God's greater reality. This is a reminder of the source of that victory. Parang indirectly, sinasabi ng Panginoon sa kanila, oo, kitang-kita ko kung paano bumabagsak ang mga dyablo. Are you following? He is indirectly telling the 70 joyful servants, alam ko ang nangyayari. Tama po ba? Now, you have to understand, sinabi niya, I give unto you power. Their authority was given, not inherent. Let me tell you, kung meron tayong success sa bawat ministry, hindi galing sa atin. Kailangan nating ipaalala kung marunong ka mag-preach, magaling ka mag-preach, magaling ka tinatawag na maging discipler, you remind yourself, hindi sa iyo yan. That is why whenever a person is telling you, wow, preacher, I'm so blessed, ang galing mo na mag-preach. Huwag mong i-stuck dito. Padaanin mo lang. Tama po ba? That is why Jesus Christ said, I beheld Satan falling. Hindi niya sinabi, hindi niya kinontra ng Panginoon na mali ang yung mga pinagsasabi. Pero sinabi ng Panginoon, I beheld Satan falling. And look at this, I give unto you power. It was Him saying, yes, the devils were subject to you, but it did so through me. If you are going to understand, kapatid, look at verse 19 again. Please join me in reading this. Sabi niya, behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Kaya nga kapatid, dito sa church, ang ganda na may groupings. Pero natutuwa ako sa inyo kasi pag yung isa ay nakakaabante, hindi nyo nilulook down yung isa. Tama po ba? Kasi yung success ng bawat grupo, yung success ng bawat outreach, baka minsan ikaw ang nakakausad, baka mamaya naman ikaw naman nauusaran. Are you following? Because every success, mga kapatid, hindi nakadepende sa tao, kundi sa kapangyarihan ng Panginoon. Now let me clarify, kapatid,
This authority, mga kapatid, sabi niya rito, behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all that the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Let me clarify. This authority was given specifically to the 70 for that mission. Alam to ng mga Bible students. Methods of Bible study. Right? Is it applicable in our time? It is not universal promise of immunity for all believers. Why? Kasi kung i-claim mo to literally, sige nga, magpakagat ka nga ng ahas mamaya. Sabihin ko sa'yo, titirik ang mata mo. Kasi baka mamaya, pagtapos ng midweek service, sabi ni pastor sa preaching, binigyan sila ng kapangyarihan at magpatuka ng magpakagat sa ahas. Naghanap ng tinatawag na ahas si Brother Domingo doon na viper sa Malta. Vipers, labas! It's not for us. Are you following? Are you with me? Hindi para sa atin, specifically ang pangako na hindi tatalaban ng kamandag. You know what? They exercise power, but Christ exposed its source. Now, from this truth, we learn that what is given by Christ must never become the ground of glory of the servant. Wala sa atin. You know what? Whenever God uses us, we must be very careful on how we interpret it. Amen po ba? Now, totoo na ginagamit tayo ng Panginoon. And totoo minsan, we are so effective. We are, mga kapatid, excelling. Praise God for that. But let me remind you, kapatid, wag nating, kapatid, makuha yung glory. Because I'd like to ask you this question, do we see it as something that came from us? Or something that was just given to us? Amen po ba? Now, walang masama na i-commend ka ng tao. Brad, sis, you know what? You did a great job. Wala, ako pa eh. You know what? Do we treat it as something we exercise, we achieve, we own, or something that God allowed through us? We have to remind ourselves. Amen po ba? Remember, we are Baptist. John the Baptist is telling us always, he must increase, I must decrease. Kung ginagamit ka ng Panginoon dyan sa specific na ministry na yan, be thankful to the Lord that God is using you, but don't brag. Amen po ba? You see? Ako nagpalago niyan. Ang nagpapalago, yung Panginoon. Amen po ba? Hindi tao. Paul planted, Apollos watered, but God gave the increase. Amen po ba? Saving people is not our job. Wala tayong kinalaman, kapatid, sa pagdagdag ng tao sa loob ng church. Ang nagdadagdag at ang nag-aalis, kapatid, Panginoon pa rin. You know what? We have to understand tonight. The Bible says in Psalm 115 verse 1, not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory for thy mercy and for thy truth's sake. I think we need to memorize this. If someone is telling you, wow, you did a great job. Wow, ang galing naman ng tinatawag na ushers ministry. Ang sasagutin natin, not unto us. Not unto us. O Lord, not unto us. But unto thy name, give glory for thy mercy and for thy truth's sake. This means, we should not claim it as our own. Don't claim it. You know what? In the ministry, no success is our own. Wala tayong pag-aari. No achievement is our own. No blessing is a product of our own. Sa ministry, kapatid, hindi importante ang title. Hello, regardless you are a preacher, you are a pastor's wife, kung ano ka man dyan, kapatid, ang pinakamahalaga sa Panginoon kung nagbibigay tayo ng totoong kapurihan sa Diyos. Because we need to understand the basic fact,
It is where we fail most of the time. Why? Because we know it in our mind but not in our actions. Sometimes, this is the failure of many Christians. Alam naman natin, naririnig natin sa pulpito, pero sometimes, para bang ang nakakapitalize yung title. Here's the truth, my dear beloved brethren. Whatever we have and wherever God takes us is not ultimately because of your faithfulness or your contribution. Kung ako sa'yo, huwag kang magtipid kung anong makukontribute mo. Because the moment na limitahan mong sarili mo na i-contribute yung dapat mo i-contribute, you are done. Ikaw ang pumuputol ng pagpapala sa Panginoon. Are you following? You give your best to the Lord. Regardless of who you are, regardless kung ano yung narating mo, whether you have a masteral degree, whether ikaw yung mayaman sa loob ng church, mayroon ba mayaman dito? Mayabang. Why? Because it's all about God. It's not because of your pastor's leadership. It's not even because of the name Bethany, whether in Milan or Makati. Do not capitalize that name. Because we are lifting the name of Jesus, not the name of the church. Amen po ba? You know what? The true servants, kapatid, is ready. Minsan, because of the title, nililimitahan mo, teka lang, may title na ako. Don't me. Are you sure? Minsan nakatapos lang ng Bible College, ayaw mo nang humawak ng map. And I'm gonna tell you, the first janitor of this church is your pastor. At hindi ko yan kinakahiya. Hello? Be very careful. Kasi baka ang nire-report na natin yung ating sarili. But Jesus Christ said, I beheld Satan. I give you the power. Kumbaga, sinasabi ng Panginoon sa atin, I was the one who put you in that ministry. Because ministry is only a privilege. Amen? Kung ayaw mo sa ministry, then therefore, maybe you do not understand that ministry is a privilege. Right? But if it's privilege, you will take time and you will ask the Lord, Lord, what are the things that I could contribute? Amen? May World Missions Conference na, may church, meron tayong church anniversary. Wow! Ano Lord ang gusto mong gawin ko? Amen? Pag lahat tayo ganon, this will be the successful anniversary. Amen? Why? Because, Lord, let's continue to pray. Nasagutin ang panalangin natin na this time, maraming kaluluwa sana mag-overflow dyan. Yung mga lechon kapatid, na dadali ng ating kapatid, yung mga kain dyan, yung mga bisita, at sila ay makakain ng masarap na salita ng Diyos at masarap na pagkain. Amen po ba? Kung yan ang nasa isip natin kapatid, there's no reason for us to stop to think kapatid. Because in Galatians chapter 6 verse 14, sabi ni Apostle Paul, but God forbid that I should glory save in the cross of the Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I, kanino? Unto the world. Now listen, my dear beloved brethren, it is the power of God worked through the Holy Spirit in the church. Kaya nga kapatid, ang church, ang Spirit-filled na church kapatid, it should be what? Sensitive. Na bawat success ng ministry kapatid ng church, through the years, binabalik-balikan natin lagi, paano tayo tinawid ng Panginoon. No matter what, mga kapatid, where life takes us, to either great success or great heights, we must always remember that we are only dependent on His grace. We are not self-sustaining.
I talked to Sister Jelaine a while ago. Sabi ko sa kanya, welcome. But do you know, habang nagkaka-title ka, habang yung ministry binibigay siya ng Panginoon, yung expectation ng tao, mataas din. Are you following? Who would have thought that Sister Jelaine right now is a missionary wife on deck? That's why she needs training. She needs mentoring. Hello? Tama po ba? Kasi kapatid, ang ministry, makikita mo, the Lord will bless us if you have the right attitude. Amen? Amen po ba? And I've learned from this for many years. Isa lang ang tinitindig ng Panginoon, faithfulness. Pag hindi ka matapat sa gawain ng Diyos, wala tayong puwang sa ministry. Hello? Are you following? Are you with me? You know what? This is the nature of all spiritual service. No servant carries power within himself. Kaya makikita mo kahit pag-sending pa lang sa kanila, tagdadalawa na sila. Kasi kailangan mo ng katuwang. 2 are better than 1. And a threefold cord is not easily broken. Kaya kung dapat mag-asawa ka na. Huwag ka na mag-antay-antay. Hello? Kasi kaantay-antay mo, mahulog ka sa tulay, tapos ka. Hello? It's very dangerous to be alone. Kadalasan, bumabagsak ang isang lingkod ng Diyos pag mag-isa. Believe me or not, it's not safe to be alone. That's why don't go to soul winning alone. Tama po ba? O, mahirap naman mag-disciple na mag-isa ka lang. Sino i-disciple mo? Yung dingding. Right? Tama? You know what? The Bible says, kapatid, sabi niya, behold, I give unto you power. That statement removes every illusion of self-origin. Kasi minsan nag-i-illusion tayo. Right? Tama po ba? I told Sister Jelaine kanina, you are no longer dun sa mga back door. You have to be in front. And it's my job ngayon as a pastor to mentor you. And there will be expectation from you because you are now a missionary wife. Hello? Hindi ang title para wala kang gawin. Are you listening? Are you with me? You know what? Makikita mo kapatid, pag meron ka kapatid katuwang sa buhay, na kalooban ng Panginoon, you will succeed. Jesus redirects their understanding of power back to its rightful source. And the same is true today. Ito lang ang goal natin lagi. Lagi nating alalahanin. Ano man mangyari sa Rome, sa Malta, sa Milan, ang source ng success, Panginoon. Amen? Huwag tayong magnanakaw ng glory na galing sa Panginoon. Ano man mangyari sa mga evangelistic service, wala eh. Ako yun eh. Mamaya, wala ka na sa ministry. Kakaganon mo, wala eh. Wala ka na. Are you with me? You know what? The servant's highest joy must be God. Not in anything else. Not in title. Not in seeing those people. Look at them. They are submitting to me. No, sir. If that is your idea, you're on the wrong track. Look at this 70 people. Sabi na, Lord, we are so excited to meet you. We are reporting the devils, even the devils are subject to us through your name. Alam mo tama? Hayaan natin ang Panginoon. Gamitin tayo.
let's check our joy. Amen? Kaya na-appreciate ko Sir Alaika, hindi ito nagsaluwining mag-isa. Kasi biblical to King James Version. Baitos. Bakit nga ba hindi pwede mag-isa? Alam mo pag mag-isa, minsan mahihiya ka. Tama? Pero pag may kasama ka, di ba, meron kang encouragement. Tama? Tama ba? Oh, I'll be honest with you. Ako pastor na. I know how to share the gospel. Parang basic na ba? But you know, kapatid, pagdating ko ng Cadorna, ang tinatanong ko, sino bang nandyan na? Because I could pray for her. I could pray with her. Hindi yun dahil marunong ka na mag-share. Amen? That is why no man is an island. Don't think that you don't need someone. Tama po ba? Ang totoo niyan, kailangan mo ng kasama. Kailangan mo ng kapartner. Amen? Huwag naman yung partner, puro lang sa love life. Ibig sabihin, kahit sa ministry. Pag partner kasi, yung tenga gumagal. You know what? The servant's highest joy must be God, not anything else. The facts about the servant's highest joy, number 1, rejoicing in results. Number 2, a reframing of power. And lastly, a rejoicing redirected. Look at verse 20. Dito tayo magtatapos. Notwithstanding in this rejoice not. Look at this word. Notwithstanding in this rejoice not. That the spirits are subject unto you. But rather rejoice because your names are written in heaven. Folks, look at this. Christ does not remove joy. But He only what? Redirects it. He did not scold nor lecture them or rebuke them. But He said, notwithstanding. Ano ang ibig sabihin ito, kapatid? That is very a simple word. A simple word, but it puts what? Boundary and restraint. I've been telling you many times, kailangan ng boundary sa ministry. Why? Because it acknowledges the reality, but it limits its place. Sabi ng, look at verse 20 again. Sabi niya, notwithstanding in this rejoice not. Huwag kayong magalak dyan. That the spirits are subject unto you, but rather rejoice. Saan sila pinapa-rejoice? Because your names are written in heaven. Yes, sometimes the devils were subject. But don't forget, it's because of the power of God. Yes, the power was real. Yes, the victory happened. But the Bible tells us, Jesus Christ said, notwithstanding. Ang ibig sabihin nito, do not build your joy there. Huwag kang magalak dyan. You know what? Ang sabi ng Bible ulit, but rather, look at Jesus Christ's statement. This is where Jesus redirected the disciples. Sinabi niya, kapatid, but rather, rejoice because your names are written in heaven. Why is it that Jesus Christ is telling these people? Bakit itong sinabi ng Panginoon, magalak kayo dahil yung mga pangalan nyo ay nakasulat na sa kalangitan. And Jesus told us to weigh what? Number 1, ministry success versus salvation. Alam mo ba, maraming ministering tingin mo successful pero yung nagmi-minister unsaved. Young people, let me remind you, you are not here because of your parents. You are here because you are a child of God. Amen? Amen po ma? Sipin mo kung magkakatuluyan yung mga young people dito. Wow. After 20 years. Alam mo ba, si Selena, ikakasal ko after 20 years. 18. Wag naman 20 years. 10 years naman. 28. Okay na yun, 28. 10 years, 28. Si Atara, mga 50 taon to. Kasi mahal ng bigas. You know what? The reason why Jesus Christ told us to weigh
Because number two, spirit subject versus names written in heaven is very important. Mas matimbang yon. Amen? Alam niyo ba kahit kulto minsan, kahit yung mga mangkukulam, may mga spirito silang napapasunod? But they are not saved? Are you following? Thirdly, temporary success to eternal security. Hindi mo pwede pagpalit yan. Because here's the truth. The servant's highest joy is not in spiritual results, but in eternal redemption. Have you remember what Jesus Christ said in Luke 15 verse 7? Sabi ng Bible, I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented, more than over 99 just persons which need no repentance. Folks, hindi kailangan 20, 30. Do not be impressed with quantity without quality. Minsan ang evangelistic service, isa lang kapatid ang tumanggap pero totoo. Mas gugustuhin ko pa mag-report ka sa Panginoon, Lord, we have 3, pero yung 3 na yan talagang totoong tumanggap sa Panginoon. Kaysa nagsabi kang 13 na wala namang katotohanan. That's the reality. That's why do not be discouraged. Kapag tayo kapatid ay nag-iimbita, minsan nakikita mo kapatid, walang mawawala sa atin kung nag-iimbita tayo na hindi dumarating yung ating mga iniimbita. You know why? We're doing this because it's not our job to save them. Because we are His children. Tama po ba? We are witnesses. Ang goal natin kapatid ay i-herald yung tinatawag na salita ng Panginoon. You know what? Many servants struggle not because they lack activity, but because they lack a settled center. Walang ibang nakasentro sa atin yung Panginoon. You remember last Sunday, when I mentioned the best years of Bethany Milan is still in the coming years. Nagsisimula pa lang tayo. Alam mo ang feeling ko kapatid, we are just starting. Kasi pag nilagay mo sa ulo mo na marami ka nang narating, wala kang mararating talaga. Are you with me? You know what? They're always looking for something to confirm their joy. What if hindi niya napalayas yung diablo? Have you considered this? What if di niya na-cast out? Ibig sabihin ba talunan siya? The answer is no. Why? Because there's more to it than just external, visible success. Ilang beses na tayo nagkakantata. But when Sister Melcy decided to follow the Lord in water baptism, I remember her. She's one of the visitors who came. Amen? So nalugi ba tayo yung kantata natin? Naging talunan ba tayo? I don't think so. Because sabi ng Bible again, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented. Sometimes we are overwhelmed about the quantity. But we forgot that in the eyes of God, what matter is what? The quality. Soul winning is hard, especially in our times. But do you know, kahit pala sa kagalakan, ang puso ng Panginoon, kahit magalak tayo, soul winning pa rin ang pinag-uusapan. Have you noticed this? Totoo yung joy nila. Pero sabi ng Panginoon, rejoice not. Mag-rejoice kayo dahil ang mga pangalan ninyo nakasulat na sa langit. Regardless kung wala kang title. Hello? Don't do things because of title. Hello? Kahit wala kang title, just go what the Lord is telling you. Because ang nakasulat sa Panginoon, hindi yung title mo. Your whole name because you accepted Jesus Christ. Do you know, kapatid in heaven, you will no longer call me Pastor Omar. Brad, sis,
That is the sweetest name, kapatid, lagi. I will not change my statement and my conviction, kapatid. Hindi isusulat ng Panginoon, whether you are a doctor, you are a missionary wife, you are a pastor or preacher, ang isusulat doon, yung pangalan mo dahil nakakilala, it speaks about redemption. In the same way, paano if hindi ka on top sa ministry mo? So you will think you are a loser? Hindi ka na magagalak sa Panginoon? Pupunta ka sa church na hindi ka na excited? Halimbawa, every Saturday nagpupunta ka, every Thursday, ikaw ay nag-iimbita tapos wala kang maimbita dahil talagang grabe na mga mag-iimbita ngayon dito. Alam niya ng mga joy, papangakuan ka, ooan ka nila. Ibibigay din number nila, papamiss call mo, kukunin din nila yung number mo. Pero kapatid, pupunta ba tayong talunan? No, sir. Because in the first place, my name and your name is written in heaven. What if you fail? What if you've missed a deadline? What if there was no overwhelming response on evangelistic service? Hello? Does that define you? No. Sis, Brad, hindi yan ang magbibigay ng definition sa atin. You know why? Because your standing before God was never based on your performance to begin with. So gusto mong sabihin, pag failure ang anak mo, hindi mo na siya anak? Hello? Now come to think about it. I'm just using what? Logic. So ibig sabihin, kapatid, pag hindi kapatid honors yung aking anak, hindi ko na siya anak? Do you know that God loves us even we are failing? Kasama ng pagmamahal, kasama ng unconditional love, na ikaw ay minsan magkakamali. That's how God loves us. Hindi kanya minahal dahil ikaw ay perfect. Because there's no perfect person. There's no perfect ministry. Tama po ba? Lahat may flaws. He will embrace us. Kahit ano ka, kapatid, as long as you are what? Surrendered. Lord, I am surrender. Tama po ba? When you say surrender, kahit saan ka, kahit anong ipagawa ng Panginoon sa iyo, gagawin mo. Because you have a surrendered life. Spiritual adoption is not based on my performance. Because I remember October year 2000, I was drunk. When I attended the morning service, may hangover pa ako. Wala naman akong performance doon eh. But He saved my soul. Amen? So yung kagalakan mo, kapatid, hindi doon sa report. Hindi doon sa tinatawag na visible or nakikita ng tao. Because we have to understand tonight, mga minamahal ko, your names are written in heaven. This is your what? Identity. This is your what? Security. That is your settled standing before God. Hindi mo babago yun. Because once saved is always saved. You know what? Success is good. But reality is not constant. It's not foolproof. Sinong alam mong church na lahat ng ginawa nila ay puro successful? Sinong alam mong pastor ang hindi nag-fail? Nagkamali? Decision making? Meron ba kayong alam na pastor? And mind you folks, the perfect pastor that I have known is only Jesus Christ. But do you know, Judas failed? You remember that? We will go through valleys, we will go through mountains, we will find ourselves even in a pit. Marami pa tayong kakaharapin. May mga challenges pa. That is why I thank God for the leaders who stood beside me. Meron kaming covenant kayo ng mga leaders. Leaders, you tell your pastor. Pag may nakita kayong mali, sabihin nyo sa pastor.
Because no one will tell that to me. Amen? Yung ups and down ng ministry, kapatid, nakadepende yan minsan, kapatid, hindi sa pastor. Yung support system ng tinatawag na mga leadership, yung success ng trailblazers, yung success ng tinatawag na bawat grupo or outreaches, kapatid, nakadepende yan dahil may mga sumusuportang mananampalataya. Gaano man kahusay ang isang leader, kapatid, pag walang suporta, baliwala. Do you know, kapatid, Michael Jordan won the championship? 3-peat. Because he even recruited personally Dennis Rodman. If you are a basketball fan, siya ang nag-recruit. Because he wants someone to control the board. Although he is a superstar in Chicago Bulls. Anong ibig sabihin nito? There's no one-man team. The success of Bethany Milan will rely, kapatid, pag tayo nagkaisa. Amen po ba? Tama po ba? And kapag naging successful tayo, wala tayong ibang itataas, yung Panginoon lang. Folks, my dear beloved brethren, kung mag-fail man tayo, hindi man natin maabot, I'm not saying na hindi natin goal, kapatid, yung 100 first-time visitors, pero ang ibig ko sabihin, kapatid, don't forget that your name, my name, is already written in heaven. Hindi nagbabago ang Panginoon, ang tingin sa atin. Ang tanong lang, are we doing our part? Amen? Amen po ba? This is why Christ points something that does not need confirmation. Your names are written in heaven. Anong maganda sa pangalan mo? Pangalan ko nga, pagdating ko ng Israel, katakot-takot na questions. Anong pangalan ng lolo mo? Ang lolo mo ba ay Muslim? Tinanong si Cipriano, yung magulang ng magulang ko. Inungkat. Pero hindi tinignan ng Panginoon yung mga pangalan natin. Alam mo, tinignan? Yung kaluluwang niligtas ng Diyos. Folks, your names are written in heaven. Let me repeat. This is our identity. This is our security. This is our settled standing. It should not be anchored in either our last failure or success. Can I hear amen? Will the church pray for the pastranas? They need prayers. Alam ko ang sisimulan nila. They need us. Huwag niyo naman i-pressure si Ma'am Jelaine. O, narinig mo yan ha? Sabi ni Pastor, let's help them. Amen? Pag na-pressure, mamamayat, tumaba na nga eh. Hello? That does not mean failure is acceptable. Failure must be corrected and dealt with, but failure must not define you. You fail, I fail. We fail. Sino bang hindi? Tama? Tama po ba? Is it fair? But Jesus Christ will never fail us. In the same way, success may be appreciated, but it must not establish you. If you will invite Pastor Paul Chappell in your church, you have to consider inviting him 2, 3, 4 years before the event. But I'm telling this, it's not because I have the direct access, but God humbled me. Sino naman tayo para puntahan dito? Even Brother Erwin, if Brother Erwin is watching, Paul Chappell is a well-known church in our place. Pero hindi natin tinataas yung pangalan Paul Chappell. Ang itataas natin yung Panginoong Jesucristo. Amen? Amen po ma?
I do not about what is you're struggling right now. Hindi ko alam yung need ng bawat isa. But let me tell you, the reason why we are gathering here is to pray for one another. Tonight, if this message reaches your heart, know that neither failure nor success has the authority to determine your standing. Let me encourage you tonight. You're a child of God. Regardless of your position. Lahat tayo anak ng Diyos. Your name is written in heaven, and that must be the servant's greatest joy. In Philippians 4:3, I entreat thee also through yoke fellow. Help those women which labor with me in the gospel, with Clement also and with other many fellow laborers. Hindi sinabing other Pontius Pilate in the church, but fellow laborers, whose names, not the title, names and titles are two different things. Ano yung sinulat? Hindi titulo. Dean Navarro. Hindi pastor staff. No, sir. Do not capitalize position. Dahil ang sinulat ng Panginoon, written in red, are the names. Last verse, and I'm done. Hebrews 12:23. To the general assembly and church of the firstborn, which are written in where? Whose names are written in heaven. Wow. And to God, the judge of all, and to the spirits of just men made what? Perfect. I hope tonight we will have the same joy. Amen? Hindi na usapan dito kung nag-fail, naging successful ka. Ang usapan na dito, anak ka ng Diyos. And that would be a great reason, a valid reason for you to continue. Sapat na yun na dahilan para makapagpatuloy ka. Pagdating ng langit, June, sinulot ba doon ng Panginoon, the custodian? Jerry Delicana, Aka, McCliff. Hindi na yun. Yung bawat pangalan. And you know what? Are you excited in heaven? We will still have fellowship with those brethren, loved ones who are already promoted in heaven. Brother Roger, faithful pa rin si Doris. Hindi nagpaligaw. Pabira. Aapir pa yun. Pastor! Dito ka pala! Wala nang katipunan, wala nang Bethany, wala nang kung ano-ano. Ang nakasulat yung pangalan mo at pangalan ko. That's why tonight, I hope that you will be reminded about these things. The servant's highest joy is when you know for a fact that your name is written in heaven. Let's all stand up. We'll pray. Father God in heaven, thank you, Lord.